morning! Amen. Isama niyo po ako sa panalangin dahil hindi po maganda yung pakaramdam ko. Opo. Ako po'y kinikilig ngayon. Naranasan niyo na ba? Yan. Yung makaramdam ka na, paano ba ako mag-share? Or yung faith mo parang stagnant na, parang natenga ka na lang. Yung feeling na, ano bang gagawin ko pagkatapos nito? Nakarating na po ba kayo sa ganong part ng buhay nyo? Nakalagpas din kayo? Amen. Salamat po. Para sa mga dumadaan pa doon, ano nangyari? Huwag po kayo mag-alala. Ako din, dumaan din ako doon. Yung natuto na ako ng gitara, natuto na ako ng keyboard, natuto na ako mag-bass, natuto na ako mag-drum. Sabi ko noon, Lord, parang na-stagnant na ako, hindi na ako umasenso. Parang hanggang G, A, B minor, C, D, yung alam ko ulit. No? Tapos sa beat, dalawa lang yung alam ko. Di ba? Sa beat, dalawa lang yung alam natin. 3/4, tsaka 4/4, di ba? Yung 1, 2, 3, tapos 1, 2, 3, 4. Hanggang doon na lang. Wala na ako ibang alam na beat. Pwede ba yung 5/4? Anong bilang noon? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Medyo nakakalito kasi hindi tayo sanay sa ganong bilang. Ano po? So, example lang po yun. Yung tipong, Lord, basa naman ako ng basa ng Bible. Tapos, ano ba? Parang palaging dyan, 360 na lang yung lagi ko naaalala. Parang wala nang bago. Dumana po ba kayo doon? Hello? May kausap ba ako? Baka ang isipan nyo, nasa DBBS na bukas Ano kayo ipapasuot ko sa anak ko? Gana. Dito po muna. Dumana po ba kayo sa ganung parte ng buhay nyo? Amen? Amen! Grabe naman. Kayo po mga nasa taas, baka tulog na kayo Wala pa namang aircon ngayon, kakapaypay nung kabilang gano'n, no? Tapos dito ka nakaupo, tulog ka na. Dumaan na din ikaw. Dumaan ka na din sa ganung part ng buhay nyo, kaya mga nasa taas. Parang stagnant na, wala nang galaw, wala nang bitaw. Amen? Dumaan na din. So ang tanong ko po noon sa Panginoon, paano ako mag-share ng Word of God? Sabi ko, paano ako mag-share ng gospel mo, Lord? Wala naman ako masyadong Bible study. Yung nag-iisang Bible study namin noon ni Pastor Aris, way back dun pa sa sabihin ko ba yung taon? Baka sabihin nyo, tanda ko na. Way back 2005, doon sa Guadalupe, yung nag-iisa naming Bible study doon. Isa pa lang yata. 1 o 2 salang pa lang namin sa Bible study. Natapos na. Kasi umayaw na yung may-ari. So Lord, sabi ko, gusto ko sanang mag-share ng word mo, ng gospel mo, ng good news mo, ng salvation para sa iba. Kaya lang di ko alam kung paano ako mag-i-start. Pwede bang pumasok muna ako sa seminary? Paano ba yun? Sometimes, iniisip natin, kailangan strong muna ako. Malakas sa pananampalataya. Tapos kapag nagsalita ako, dapat smooth na smooth. Baka malaglag. Flawless na flawless ang pagsasalita ko bago ako makapag-share ng Word of God, bago makapag-share ng gospel. Pero ganun nga ba talaga yung hinihingi ng Lord? Dapat perfect na perfect. Ganun nga ba talaga yung hinihingi ng Lord? Sometimes, ganito, nag-aantay tayo. May ganun tayong ugali natin. Nag-aantay tayo, dear Lord, meron akong inaantay na sign. Meron akong inaantay na pagkakataon. In fact,
sinabi ko po to dati, sabi ko, Lord, dapat, maganda muna yung buhay ko. Dapat yung life ko maayos. Dapat yung life ko stable. Dapat yung life ko, wala akong masyadong kaaway. Yung time na yun, ha? Pero, yun nga ba talaga yung hinihingi ng Diyos para makapag-share ka ng good news niya? The good news about salvation. Yun nga ba talaga yung hinihingi ng Panginoon? Kailangan maayos na maayos ka. The Bible flips that idea. Kasi yung mga sinabi po natin kanina, yun ay mga lame excuses ng tao. Excuses lang natin para hindi tayo mag-share. But alam niyo po mga kapatid, minsan iniisip ko parang ang damot-damot natin. Yung alam mong merong sale, tapos hindi mo sasabihin sa kumari mo na may sale dito. Hindi mo sasabihin na merong piso sale sa Shopee. Asa na yon? Nag-piso sale sa Shopee. Sa Lazada, wala pa yata nun. Eh. Baka naman. Baka may nanonood. No? Pwede ba yun na hindi mo sasabihin sa iba, oy, may sale doon ng laptop. Di ba? O may sale doon ng murang gadgets. O may sale doon ng itlog. Isang tray ng itlog. Magkano na ba tray ng itlog po ngayon? Yung huli kong bili na na large, 225. 325. Mura pa Sa inyo, baka mas mahal na ngayon yan. Baka nasa 375 something na isang tray. O kung nalaman mong nagbagsak presyo sila, hindi mo ba sasabihin sa kumare mo? Hindi mo ba sasabihin sa kapitbahay mo? Hindi mo ba sasabihin sa ka-close mo? How much more yung tinanggap mong salvation mula sa Lord? Lahat ng kasalanan natin, bayad na. Sa pamamagitan ng ginawa ng Panginoong Hesus sa krus, bayad na. Ayan yung good news. Hindi mo ba kayang sabihin sa iba? Ating pong topic sa umagang to. Proclaiming and abiding the Word of God with excellence in outreach. Kunin na lang natin yung tema. In outreach. Mag-reach out. Umabot. Umabot tayo. Makibasa po kayo sa akin. Actually, maraming verses po itong kinuha natin. Pero, eto lang po. Acts chapter 8 verse 1. Ando na po kayo? Ang bilis, no? Acts chapter 8 verse 1. Sa akin pong version, NLT version. But you will receive power when the Holy Spirit comes upon you. And you will be my witnesses, telling people about me everywhere in Jerusalem, throughout Judea, in Samaria, and to the ends of the earth. Let us pray. Heavenly Father, thank you, Lord, sa morning na ito, Panginoon. Such wonderful morning, Lord. Hindi namin inaalintana, Panginoon, yung nangyayari sa paligid namin, Father God. Though mainit, oh God. But Lord, ang aming puso ay mas mainit sa pag-ibig sa iyo, Panginoon. Lord, ang umagang ito, we pray, Father God, yung kapangyarihan mo, Panginoon, ang sumakop sa bawat isa sa amin, sa mga isipan namin, sa mga puso namin, Panginoon. We declare your goodness, Lord. We declare your love. We declare your power among us, Lord, to work in us and through this life, Lord. Let your name be glorified. In Jesus' name we pray. Amen. And amen. Dati po iniisip ko, yung mga missionary ba dapat malalakas lang sila? Yung tipong hindi aatras kapag hinarangan ng barel. Oo, balik. Huwag ka dito mag-share, balik. Hindi.
Iniisip ko dati, baka ganun na yung mga missionaries, no? Balik. Balik daw. Mag-share ka ng word of God dito. Balik. Balik. Nakikita mo to? Balik. Isang taga lang sa'yo. Wow. Wasak ka. Balik. Hindi. Sabi ng missionary. Hindi. Iniisip ko dati, ganun ba yun? Sila lang ba yung mga tinawag ng Lord? Paano ko? Gusto ko din. Alam niyo po kung saan nag-i-start? Sa puso na gusto. Yung puso mo gusto. Amen po ba? Doon nag-i-start. Hindi pala dahil malakas ka na kaagad. Hindi gano'n. So ano po makikita natin dito sa Acts chapter 1 verse 8? Ito yung time na nagtagubili ng Panginoong Yesus sa kanyang mga disipulo. Tapos na po yung, hindi pa tapos yung Pentecost dito. Ito na yung time na pa-ascend na si Jesus. So ang sabi niya, huwag muna kayo umalis. Diyan lang muna kayo sa Jerusalem. Antayin nyo yung dunamis. Yung dunamis. Yung power. Power to push you. Power na itulak ka. Power to drive you. Power to encourage you. Lobat na, bro. Sir, baka naman. Yan, salamat po. At kapag dumating na daw yung power, saka sila ngayon pupunta. Saan daw po? Mula sa Jerusalem to Judea, to Samaria, and then to the ends of the earth. Palaki ng palaki. Acts 1:8 po yan ha. Acts 1:8. Pero, ito ay inside joke ng mga missionary. Sabi niya, pag hindi daw niya kaya yung Acts 1:8, yung mula dito, palabas ng palabas, papunta sa to the ends of the earth, sabi niya, Acts 8:1 na lang. Ano yun? Dito lang sa neighbor. Ayaw niyang lumabas. Ayaw niyang lumabas. Acts 1:8 na lang po ako. Acts 8:1 na lang. Dito na lang ako sa sa paligid ko. Mag-share ng word of God. Anyway, tama naman. Kaya lang yung heart mo kasi, nasan ba? Saka kinakall ng Lord. Saka tinatawag ng Panginoon. Ayan po ang magdidikta. Amen po ba? So, number 1, ano yung pwede natin matutunan dito? God calls weak people to be His witnesses. Hindi ko pala nasabi ating tema, Ito pa yung tema natin. In your weakness, you still witness. Amen po? O sabihin mo, mahina ka. Huwag kang magkakamali, kapatid. God is no respecter of age. Amen po? Hindi siya nagre-respeto ng age. Kaya niyang gamitin, kaya niyang tawagin kahit sino, irregardless ng kung anong edad mo. Amen po? Amen? Amen! So God calls the weak. Patay ng patay yung cellphone God calls weak people to be His witnesses. Inisip ko dati, tulad kanina, gusto ko yung maayos na maayos agad ang tawag nito, ang buhay ko bago ako mag-serve sa Lord, bago ako mag-share ng Word of God. But the truth is, God has always used imperfect people for a special task. Ayaw niyo maniwala? Remember Moses, nung nasa burning bush, anong sabi niya sa Panginoon? Ano sabi ng Lord sa kanya muna? Di ba? Go to my people, talk to Pharaoh, and tell him, nasasamba kayo sa akin, kunin mo sila, ilabas mo sila doon. Anong sabi ni Moses? Lord, I am stuttering. I am stuttering. Nag-stutter ako. Si Aaron. Asan na si Aaron? Si Aaron na lang po. Sabi gano'n ni Moses.
Moses was a stutter. Sino pa? David fell into sin. Pero tinawag ng Lord. Ito matindi. Nung nakaraan, Peter denies Jesus 3 times. Hindi siya nag-deny tapos 3 beses tumilao kang manok. Baliktad po yun. Dininay niya 3 beses tapos tumilao kang manok. Naalala ko po kasi si Papa noon. Sabi, pang ilan nang tumilao ko yung manok? 1. Pangalawa, patatlo, ayun na, dininay na ni Peter si Jesus. Hindi pala ganun yun. Ibig sabihin, pag tumilao ka na, 3 times nang dininay ni Jesus. Si Peter, dininay niya si Jesus 3 times. And even Thomas. Ano nangyari kay Thomas? Hindi ba? Hindi siya naniniwala. Ang sabi niya, kapag nailagay ko yung daliri ko sa gilid ni Jesus, saka lang ako maniniwalang nabuhay talaga siya. Tapos biglang, Thomas, halika rito, lagay mo. Lumuhod na siya, hindi niya na ginawa, my Lord and my Savior. They were imperfect people, but called for a specific, special task. Amen po. Amen. O may dahilan ka pa ba para hindi sumunod sa Diyos? May dahilan? Wala. So anong tawag po natin doon kapag nagdadahilan tayo? Ako pala. Ako na lang. Nag-e-excuse. Excuse ko lang yon para hindi sumunod. Ulitin ko po. Kapag merong magandang bagay na nangyari sa'yo, hindi mo ba kayang i-share sa iba? Di ba hindi? Uy, umorder ka nito. Effective to. Patatanggal lahat yan. Tanggal lahat ng mga iniisip mo. Effective to. O diba? Kasi dinanas mo eh. Amen po ba? Amen? Dinanas mo eh. Na-experience mo, naranasan mo. Ang ganda ng produkto na to. I-share ko din to sa iba. Tayo pa kaya yung mga nakaranas ng pagpapala ng Lord? Ang hindi mag-share sa iba? Tayo pa kaya yung nakaranas ng transformation sa buhay natin? Ang hindi mag-share ng good news sa iba? Huwag ka mag-antay, kapatid, na maging perfect yung buhay mo. Kasi pag naging perfect na yan, akit na tayo sa langit. Perfect na eh. Ayos ka na eh. Akit ka na sa Panginoon. Uuwi na tayo. Glorified body na. No! Mga kapatid, those are just some of my dilemmas dati. Sabi ko noon, Lord, makakapag-serve pa ba ako sa iyo nito? Meron akong malaking hiwa dito sa tiyan. Kasi, hours na lang, patay na ako. Gawa ng pumutok na yung appendix. After nun, dahil hindi naman ako nakainom hindi ko naman sinisisi yung doktor, After nun, dahil hindi naman nakainom di ba paglalabas ka ng hospital, tapos meron kang pinapainom na antibiotic, di ba, 7 days? So, walang binigay sa akin ganon. So, after nun, bumalik ulit ako ng hospital kasi na-infect na siya. Pero hindi naman pinahintulutan ng Lord na doon ako mag-spend ng Pasko. So, inilabas din ako ng Lord. After that, eto na yung sumunod na nangyari. Etong kanang mukha ko, nagkaroon naman ako ng Bell's palsy. Pwede ko na sabihin sa Panginoon, Lord, pwede ba magpahinga muna ako? Kasi parang hirap magsalita nun. Hindi makagalaw po yan, yung kaliwang mukha na to. Hindi po yan makagalaw. Hindi makapikit basta-basta. So, ginaganan ko pa po yan nun. Hahantayin ko pa bang umayos? Yung mukhang to. Hahantayin ko pa bang umayos bago ako maglikod sa Panginoon? No! Bago ako mag-share ng Word of God, no! Those people na pinag-usapan natin, they have their own flaws. They did have their own mistakes and sins.
And yet God called them to do His will. Amen? And God is also calling you, in spite of our imperfections, to do His will. Amen? To share His good news. Ang sarap, ano? Sabihin mo sa iyong kapatid, sa iyong magulang, First Corinthians 1:27, it says, "But God chose the foolish things of the world to shame the wise. God chose the weak things of the world to shame the strong." Ito lang po yung gusto ko pong sabihin dun sa first point natin. God calls weak people to be His witnesses. Ito lang po yun. You don't need a seminary degree or a flawless past. Why? Your story of how you met God in your mess is a powerful testimony already. Kung paano mo na-encounter ang Lord. Kung kailang nung nasa darkest moment ka ng buhay mo, sinagip ka ng Lord. That is a powerful testimony. That is what you share. And this is how I know God. Amen. Ayun, tulog na talaga kayo. Hindi pa. Salamat, bro. Saan ka ba sinagip ng Lord? Wala ba? Kasi sama lang ako ng sama sa nanay ko eh. Kasi parang ito na yung religion ng buong family namin eh, patay. Yung encounter mo with the Lord, ako sabihin fresh encounter, real encounter na ikaw lang at ang Diyos ang nag-usap. Na-encounter ko ang Lord 2007, 2008, di ako nagkakamali. Birthday ng tito ko. November 17. Hindi ko siya makakalimutan. That was the time na kinokonvict ako ng Lord for all the things that I did. Pero tapos na yung sermon. Kumakanta na lang. And I was there, sitting dyan sa corner. Hindi pala sitting, standing sa corner. Pero yung bigat nung sinabi nung pastor, tapos yung sound, yung music, kumukurot sa dibdib ko. Alam niyo yun, yung parang, oo nga. Sama nga ng mga pinaggagawa ko. And ang Lord, meron siyang way para ibalik ka doon sa mga pinaggagawa mo. Naaalala ko yun kung paano ko inaasar yung mga pinsan ko. Paano ako naging pasaway. Paano yung heart ko masyadong nabalutan ng darkness, nabalutan ng loneliness, nabalutan ng mga negative feelings na hindi naman dapat nandoon. But when I gave myself to Jesus, that was the time nakaranas ako ng freedom. Lumaya ako mula dun sa mga guilt feelings na yun. Yun ang encounter ko with the Lord. Now, the question, kapatid, how about you? Ikaw, anong encounter mo with the Lord? Then use that to share Jesus. Then use that to share the gospel. How you encounter God. Remember in John chapter 4, the Samaritan woman? Naalala niyo po yan? Nabasa niyo na yung Samaritana? At saka yung kwentuhan nila ni Jesus. Nung nakaupo si Jesus dun sa well, Jacob's well, nag-igib yung Samaritana. Kaya nagulat yung Samaritana kasi kinausap siya ni Jesus. Pwede ba ako makinom? No.
Hindi kasi nakikipag-usap ang mga Hudyo sa mga Samaritan kasi, ano tawag ito? Bukod sa parang bad trip sila sa kanila, mababa yung tingin sa kanila kasi iniisip nilang sila ay mga half-blooded Jew. Yan, ganun yung mga Samaritan. Yung encounter ng woman with Jesus, anong nangyari? O di ba pagkatapos ng encounter nila, umuwi yung babae. John chapter 4:18, yun yung sinabi ni Jesus na, "For you who have 5 husbands, and the one you have now is not your real husband, what you said is true, na wala kang husband." So umuwi ngayon yung babae. Tapos sinabi niya yung, "Hoy, halika kayo rito. Merong nagsabi sa akin ng lahat ng mga kasalanan ko. Tignan natin kung sino siya." So pagbalik nila doon sa well, kasama niya na yung buong bayan. Teka lang. Di ba yun yung encounter niya with Jesus eh. Sinabi sa kanya kung ano yung mga mali niya. Yun yung encounter niya. Yung life niya na sobrang sablay pero binago ng Panginoon. Amen po? Oh, yun yung gamitin natin para mag-testimony. Thank you, Lord. May boses pa ako. What else can we learn? Ito po. God's power shows best through our weaknesses. Sabi mo, ano tawag nito? Yung overconfident na tao. Okay, kaya ko yan. Pagdating doon. Di ba, nanginginig siya. Kaya ko yan. Pagdating doon, ano nga yung E? Hindi ko maalala yung E. Ano nga yung G? Ikaw na muna mag-pray, kapatid. O sige. Because when we are weak, we stop relying on ourselves. Tumitigil tayo na manangan sa sarili nating kakayanan. Anong ginagawa natin? Lord, bahala ka na. Amen po? Lord, ikaw na bahala dito. Basta susunod lang ako. We stop relying on ourselves and start depending on Christ. That's when His power becomes visible. And we, sinasabi natin, Lord, I give you my life, I will obey, I will do your will, and I will let you handle the rest. Basta mauna lang ako doon sa na mag-step. Amen po ba? Wag mo sabihin ikaw ay weak. Naalala niyo yung kay Apostle Paul no sinabi niya, 2 Corinthians 12:9, sabi niya, 3 times nag-plead ako sa Lord, pinapakiusapan ko siya, Panginoon, tanggalin niyo na po itong thorn in my flesh. But what did the Lord told Paul? My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in your weakness. Kaya pala hindi tinatanggal. Tuloy po natin yung kwento. Hindi lang pala ito yung yung nanamlay talaga, no? Namanhid sa mukha ko, itong kabilang mukha. So, salamat sa Panginoon, meron siyang pinadalang tao para mag-therapy para sa kanang mukha ko. Ito po yung recently na nangyari. Ito pong kaliwang mata, blind na. Wala na siyang makita. Alam niyo po yung nasa tunnel kayo? Nasa tunnel, ganun yung vision. Black. Itim na itim. So, eto na po yung blind side ko. yan, hindi ko po yan makita. Ito, hindi ko yan makita. Blind side ko na po yan. So, pag lalapit po kayo sa akin, pakiusap naman, wag naman po masyado dito. Kasi nagugulat po ako. Diyan ka pala. Hindi pa po ganun kalakas ang pakiramdam ni brother dyan, ha? Kaya pag lalapit ka, wag dito. Oops, dito. Dito tayo sa kabila. Yan. Bro, okay. Kita-kita ka agad. Kasi yung dito ka po pwesto. Kaya medyo hirap ako kasi gumaganong-ganon ba? Yan. Sabi doon, sasabihin ko bang weakness ko to?
Yes. But then I will still serve the Lord. Amen? Yung iba nga, teka, di mo na ako pupunta, di mo na magja-church. Bakit? Parang medyo, yung pakiramdam ko eh. Parang medyo mainit ako. Wala ka naman sinat, pakiramdam mo lang naman yun. Paano yung mga tao na totally blind pero nag-church pa rin sila? Huh? Paano yung mga tao na nakasaklay pero nag-church pa rin sila? Pero ikaw na meron namang biogesic dyan sa tabi mo, di ba? Ingat. 4 hours pa tatagal yun, 2 hours lang in church. Ayaw pa. Hindi, sabi kasi wag daw uminom lagi ng ng gamot. Daw magtubig na magtubig. O sige, may CR tayo dyan. Para sa'yo. Para hindi mo mamiss ang Lord. Para hindi mo mamiss yung salita niya. Amen po ba? O sabi doon ni Paul, 3 times niyang hinihingi sa Panginoon. Why? Ibang klaseng torn of the flesh yata yung nangyari sa kanya eh. Alam niyo yun, yung parang lagi siyang, kapag nakikita niya siguro sa sarili niya, salamin naaalala niya. Eto na yun. But then the Lord rebukes him. Huwag mo sabihin yan. Ang grasya ko sapat para sa'yo. Sapat yan. Mas nakikita ang kapangyarihan ng Lord sa weakness natin. Amen po ba? Walang makapagsabi. Siguro kung hindi niyo ako masyadong kilala, hindi mo alam na bulag to, di ba? Hindi mo naman masasabi. Unless sasabihin ko, oy, bulag na to. Yeah? O yung iba siguro hindi makapaniwala. Talaga? Kailan pa nangyari kay Pastor Jan yun? Last year po, October 4, nag-start. Sasabihin ko na. Last year, bago mag-birthday si Brother Jan, don't hide your struggles. Let people see how Christ sustains you in our anxiety, in our depression, in our stress, in our illness, in our failure or grief. Now that's a witness. Amen po. Ano daw pinagkaiba nung depression, stress, saka anxiety? Yung depression daw, dahil sa mga nangyari sa past, kaya ka nadidepress. Yung stress, mga nangyayari sa ngayon. Yung anxiety, yung mga iniisip mong pwedeng mangyari in the future. Biruin nyo, hindi pa nangyayari, nai-stress ka na. Huwag mo sabihin yun, nai-stress, na-anxious ka. Nagkakaroon ka ng anxiety kasi yung bukas, hindi natin hawak. Kung hindi nga natin hawak ng Diyos, bakit ka nai-stress? Bakit ka na-anxious? Amen po ba? Hawak pala ng Diyos ang buhay mo. Bakit sirang-sira ka pagdating dun sa bagay na yun? No. Paul's thorn in the flesh was never removed, but his ministry shook the world. Shinik yung world. Biruin nyo kung saan magpunta si Paul. Yung buong city, babaliktad yun. Ganun yung gawa ni Paul. Parang minsan nga iniisip ko, ano kaya ito si Paul, parang troublemaker, hindi tent maker, no? Kasi pag may pinuntahan siyang pagan na city, hindi siya aalis doon nang yon ay hindi na babaliktad, upside down. Kasi yung mga tao doon, pinapakitaan ng kapangyarihan ng Diyos, kayang baguhin kung gaano kasablay ang buhay. Amen po? So si Paul, although hindi ni-remove yung kanyang thorn in the flesh according to him, but yung ministry niya, pinayanig ang buong mundo. Now, how much more sa atin? Kaya bang gamitin ng Lord ang buhay na ito? Sabi mo nga, kaya bang gamitin ng Lord ang buhay na ito? The answer is obvious. What? Yes! Isang malaking yes. Kayang gamitin ng Diyos yan.
So what do I have to do? Remember your encounter with the Lord. Sometimes, may mga circumstances talaga ng buhay natin na kailangan nating mamili. You are faced with a decision-making, options. Maglilingkod, hindi maglilingkod. Maglilingkod, mag-i-excuse. Mag-share ng gospel mo, Lord, o aatras. Mag-share na ngayon, o mag-aantay pa. Hindi pa ba obvious yung gagawin natin, mga kapatid? Reality check. One by one, nangyayari na yung pagpapahirap sa buong mundo. Amen po ba? Nagaganap na pahirap na ng pahirap ng pahirap. So ikaw na naka-receive ng way papunta sa heaven, papunta sa Diyos, papunta sa God the Father, through the Lord Jesus, ikaw ay binigyan ng task para i-share yan sa iba. Ikaw ay binigyan ng task ng Lord para hindi mo suluhin yan. Papayag ka ba na ikaw lang ang pupunta sa heaven? Tapos yung mga kakilala mong, kaibigan mong mga matatalik, hindi mo siya na-sharean. No. Wala silang kaalam-alam. Naging secret agent ka lang. Dapat din nila malaman na Christian ako. Kapatid, babalikan tayo ng Lord dyan. O kamusta na yung binigay ko sa iyo na na task? Naalala niyo po yung talent? Yung talent na binigay doon sa 3 alipin? Sisingilin ng Lord. Di ba yung 2 nagbunga yon? Sabi ng master of the house, "Well done, my good and faithful servant." Pero dun sa hindi gumalaw, ibinaon lang dahil sa takot niya, ibinaon lang yung kanyang talent. Ano daw ginawa? Kinuha yung binigay sa kanya at ibinigay pa sa iba. Tapos itinapon siya dun sa lugar na madilim, and there is gnashing of teeth. Yung nagngangalot ng ngipin. Ganon. Pero hindi dahil tulog, kundi dahil sa sobrang galit. Now, ikaw kapatid, na nakaranas ng pag-ibig ng Diyos. Amen? Ang sarap Amen? Ikaw kapatid, hindi lang ikaw. Sama ko sarili ko. Tayo na nakaranas ng pag-ibig ng Lord. Tayo na nakaranas ng true thin and thick. Kasama natin ang Panginoon. Tayo na nakaranas na kahit malungkot ka. Kahit malungkot ka. Pag uwi mo ng bahay, nawawala lahat ng lungkot mo. Kasi naiisip mo, meron ka pa palang family. Oo nga, meron pa pala ako asawa. Oo nga, meron pa pala ako mga anak. Amen? Nawawala yung lungkot mo. Oo nga, meron pa pala akong Diyos. So what do we do with this, kapatid? Anong gagawin natin dito? In your weakness, you still witness. Kapatid, i-drop na natin lahat, bagsak na natin lahat ng mga ginagamit nating excuse sa Diyos para hindi sumama sa outreach. Para hindi mag-share ng Word of God. No? Hindi lang para sumama sa outreach, Baka sabihin nyo, may pinatatamaan. Baka sabihin nyo, hindi, pag-outreach lang ba yun? Hindi. Alam mo, lumabas ka ng bahay habang nagwawalis ka? Ang sarap na malinis ang lugar, Oo nga. Pero alam mo, yung malinis na lugar, dapat din malinis din ang puso natin. Di ba, nakapag-start ka na mag-share ng Word of God? Dito ko na-encounter ang Panginoon. Magugulat yung kapitbahay mo sa'yo, kailan pa ito nagsalita ng ganito? Amen po. Ano daw ang gagawin? Kapatid ko, ikaw ay kinakausap ng Panginoon through a specific task na ikaw lang ang pwedeng gumanap.
At hindi mo na ipasa kay sister, kay brother. Kapatid, the calling is urgent. Ngayon na. Huwag mo na ipagpabukas. Ulitin ko po the calling is urgent. Huwag mo nang suluhin yung salvation na meron tayo. I-share na natin sa iba. Amen po. Amen. Amen. Can we stand up? Sometimes, yung heart natin parang hindi naniniwala sa ginawa ng Lord eh. Alam mo yun? Ang daming ginawa ng Diyos sa buhay natin. Amen. Amen po. Oh, bakit di ka dun mag-start mag-share? Kung alam nga natin kung paano siya turuan, kung saan unang lalapit di ba? Lapit ka muna kay ganito. Bakit hindi natin siya matulungang lumapit muna sa Diyos? Amen. Mga kapatid, kung nakikita niyong lagi akong nakangiti, kahit madami tayong pinagdadaanan, isa lang po ang dahilan. Alam ko na merong Diyos. Amen po. Alam ko na meron siyang kayang gawin sa buhay na to. Amen. Alam din natin na itong buhay na to gagamitin ng Diyos para luwalhati ng luwalhati niyang pangalan. Amen. So what do we do? Let's start na itong laman ng puso na to talagang maibigay natin sa Panginoon. Nangangamba ka. Nangangamba ka. Baka hindi ako tinawag ng Panginoon sa bagay na to. No! Everybody has been called to share His gospel. Amen. Tapos naniniwala ka sa lie ng kaaway, sa kasinungalingan niya. Hindi, dapat maayos mo ng buhay mo bago. No! The calling is urgent, mga kapatid. Ikaw at ang Diyos ang nag-uusap. Tigilan mo na yung pakikinig doon sa counsel na hindi naman tama. Sa mga payong hindi naman totoo. And start listen to God. Hallelujah. Let me pray for you first. O Lord, the God of the heavens and of the earth, the creator of all things, visible and invisible, to you, Lord, who sustains all the physical things, all the laws. To you, Lord, na nakikita ang puso namin, Panginoon, ang laman ng isipan namin, Father God. Lord, binayaran mo na ang buhay na ito, Panginoon, upang paglingkuran ka, O Diyos. Hallelujah! And by the blood of Jesus, we declare that this life is yours. Use it mightily in the name of Jesus. Oh Lord, whatever circumstances, oh God, we may have been, or we are in right now, alam ko namin kumikilos na kayo behind those things, Lord. In Jesus' name. For you are a God who works miracles. You can do anything in this life, Lord. Sa iyo to, Panginoon. Lord, remind us, Lord, how we used to sing praises to your name, O God. Nang hindi kami nag-iisip ng kahit na anong bagay. Basta ang oras na ito ay oras ng pagpupuri sa iyong pangalan. We dare to be like that again, O God. Kung paano nung una ka naming nakilala, Panginoon, sayang-saya ang puso namin, O Diyos.
Walang paglagyan, O God. And one by one, Lord, inaayos mo, O Diyos, yung mga naging problema namin. But then, as a way of saying thank you, Lord, for everything that you did, tinakbuhan ka namin, Lord. Imbis na ipamalita kung ano yung ginawa mo sa buhay namin sa ibang tao. Nung mag-lockdown, nilockdown din namin ang aming mga sarili. At this time, Lord, will be a different time. At this time, Lord, we are opening up this altar, O God, para sa mga kapatid namin, Panginoon, who have been broken. Para sa mga kapatid namin, Panginoon, sinira ng kaaway yung buhay nila, na ngayon ay nagnanais ibalik yung init ng pag-ibig mo, Panginoon. Para sa mga kapatid namin, Panginoon, na ngayon ay binabanata ng iba't ibang klase ng problema. Wala sa ibang matakbuhan, Panginoon, kundi ikaw lamang, O Diyos. Lord, let our hearts not miss this chance and an opportunity to give you the glory that you truly deserve through this life. And this moment, Lord, will be a start, the first step, O God. Hindi lang ng paglapit namin, Panginoon, kundi ng pagpapagamit ng buhay na ito for the glory of your name. Hallelujah! Hallelujah! Oh Lord, we are opening up this altar, God. Mga kapatid, pwede ka na magsimulang humakbang. Let us help you pray for all of those things. At hindi lang sa'yo, kapatid, kundi pati ikaw, kapatid, na may dinadanas na ibang klaseng pagsubok. And you have nothing else to go to. Let us help you. At sa iyo din, na first time mong narinig itong salita na ito, nang dumating ang Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo, ibinigay niya ang dugo niya para linisin ang lahat ng tao sa mga kasalanan. May isang taong nagbayad ng lahat ng kasalanan natin. That is the good news. And what you have to do is to repent from all your sins and take Jesus. Receive Jesus in your heart as your Lord and Savior. John 14 verse 6, there is Jesus is the way, the truth, and the life, and no one can come to the Father except through Him. At nung araw na siya ay mabuhay na maguli at umakyat sa langit, nilagyan niya ng selyo lahat ng mga sinabi niya. Ang ibig sabihin nun, totoo tong mangyayari. Totoo ang ipinangako ng Panginoon at magaganap yun. All of the prophecies in the Bible that's been fulfilled by the Lord Jesus, all those 300 plus, just to show us the Bible is accurate. Tama siya. Totoo lahat ng sinabi. If you will receive Jesus in your heart as your Lord and Savior and repent from all of those things, sabi doon, hindi ka na ituturing na kaaway ng Diyos. In verse 12 ng John 1, sabi doon, at tanggapin ka niya bilang kanyang anak, kabilang sa kanyang pamilya. Sa iyo, kapatid, na akala mo inabandona ka ng Diyos, that's a lie. Hindi totoo yan. Nagsisinungaling ang kaaway sa iyo para hindi ka lalong lumapit sa Diyos. Tuldukan mo.
Tuldukan mo yung kaisipan na yan. Inaanyayahan kita sa unahan.